Pinupurit, pinasasalamatan ko po ang dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo, ang ating mahal na Inang Birhen, Santa Maria, ang ating apukuntsing na kanyang kinalugdan. At magandang umaga po sa ating lahat sa tanghali pong ito. Sa buhay ko po, ang maibabagi ko lang po yung pong na naganap po sa buhay ko. Kung ano na nga po ba yung pagpapala at tiwaga at biyaya na natanggap ko po dito. Unang-una nga po, kailan lang po, naganap po sa aking anak, nagkaroon po siya ng karamdaman. Ito pong karamdaman na ito, masasabi ko pong sa maselang parte po ng kanyang katawan. Ito po yung namaga po yung kaprasong bayag po niya. Hindi po niya kagad sinabi sa akin. Pinabayaan po muna niyang lumala ito. Nang nalaman ko po, namamagaan na po, napakatigas na po. Sabi nga po ng mga kapatid ko, mga kapitbahay po namin, kailangan ko na daw po itong dalhin sa ospital. Kasi maselan nga daw po sa parte po ng katawan niya. Sabi ko po, hindi, dadalhin ko po kay Apo. Yung pong bayag niya talagang masasabi ko pong napakalaki na po. Pag po inipo mong ganyan, sumisigaw po sa sakit. Saka po pag kumikirot po, naninigas po yung tiyan niya. At makikita mo po yung anak ko, nangingitim po yung labi niya sa sakit po ng kanyang nararamdaman. Sa bilang pagkatao po, para pong masasabi ko ng mahirap nga po. Dahil ang sabi nga po nila, baka daw po pumutok. Para pong ibig ko na rin pong maagaw ng... Pero hindi po ako nagpaagaw, dito ko po dinala kay Apo. Ay, hindi ko man po dinala, inaaya ko po yung anak ko. Ang sabi po niya, ayaw niya kasi nahihiya daw pong ipakita yung bayag niya. Sabi ko, bakit mahihiya ka? Ayaw po niya. Ang ginawa ko po, dinulog ko lang po kay Apo. Sabi ko po kay Apo, Apo, yung pong anak ko, namamaga po yung bayag niya. Napakalaki na po, napakatigas na. Pag po ako kumikirot, talaga pong naninigas po ito. At nangingitim po ako yung mga labi niya. Sabi po ni Apo, ang sagot niya, tingnan mo kapag namumula, magkakapigsa. Po pagdating ko po sa bahay, tinignan ko, hindi po, lahat po na yung pulang-pula po dahil para pong malinaw na po yung balat niya dahil po talagang malaking-malaki na. Tapos sabi po ni Apo, tapalan mo ng daon ng atswite. Tinapalan ko po pagdating ko. Sa magdamag po na yon, nakikiramdaman ko po yung anak ko na hindi na po ganong dumadaing. Sabi ko, salamat po Ama, na ginhawaan po yung anak ko sa pagtapal po ng daon ng aswit. Tapos po kinabukasan, nagpunta po ulit ako dito. Sinabi ko po kay Apo na hindi pa po ako nagsasalita. Ang sabi po ni Apo, lumiliit na. Hindi po ba buhay ang Diyos? Talaga pong lumiit na. Buhat po nung araw na yon, hanggang ngayon, magaling na po. Pero kung bilang pagkatao po, di po ba matatal tayo, dadalhin po natin sa ospital dahil nakakatakot na po Talaga pong malaking-malaki na po yung pong bayag ng anak ko. Kaya sabi ko, manalig, magtiwala lang po tayo sa Ama, hindi po niya tayo pababayaan. At meron naman pong pagpapala at biyaya at himala na naganap na naman po sa buhay ko. Dumating po sa oras na dumating po yung isa kong anak
Dumalaw po sa bukid, tinignan po niya yung palay namin. Sabi po ng anak ko, "Nanay, bakit ganun? Wala naman tayong palay na nakatanim sa bukid kundi puro damo." Kasi pinabayaan po ng anak kong isa. Sabi ko, dumusong po ako sa bukid, tinignan ko po yun. Kung totoo nga po yung sinasabi po ng anak ko na wala nga pong palay yung bukid namin kundi po puro damo. Pagdating ko po doon, totoo po. Sabi po nung katabi namin, balasaan na daw po namin at wala daw pong mangyayari sa tanim namin kundi lang. Wala daw po kami aniin kundi po puro damo. Pumigit po ako, nanalangin ako. Sabi ko, Ama, sa inyo ko po ito pinagkakatiwala. Sa inyo ko po ito pinagkakatiwala. Sabi ko pong ganun. Kayo na po ang bahala dito kung ano po yung marapat. Tinuran po sa amin ng katabing bukid po namin na palitan na nga daw po namin at walang mangyayari. Dinulog ko po sa Ama. Ang sabi po ng Ama, "Anak, huwag kang mag-alala. Papatayin ko ang damo na yan. Pasisibulin ko ang palay mo." Sabi po, "Salamat po." Inangking ko na po yung sinabi po niya sa akin. Hindi po, pagkadating ko po sa bahay, naligo na po ako at pumunta na po ako rito. Pinasilay po sa akin yung mga sampagita na hinahagis po ng mahal na apo. "Anak," sabi niya, "pag nakakuha ka niyan, lumusong ka sa bukid ninyo, isaboy mo at sabayan mo ng panalangin." Ganun po yung ginawa ko. Pagdating ng 2 linggo, lumusong ka ulit, tingnan mo kung ano na ang nagaganap sa palay mo. Purihin po ang Ama. Lumusong po ako. Namatay na po yung damo. Sumibol na po yung palay. Kaya po, buhay po ba ang Diyos? Maligaya po ako. Lahat po ng tinuturan niya. Pawang katotohanan po. Meron pa pong isa. January 17 po, 2013, namatay po yung kabiyak ng aking puso. Marami po akong utang na binabayaran. Nag-vigil po kami noon ng April 1. Ang napagnilayan po namin tungkol po sa utang. Tapos po, kinabukasan, pumasok po ako. Ang sabi po ng mahal na apo, "Makakabayad ka ng utang." Sabi niya pong ganon. Inangking ko po yun. Sa ngayon po, talaga pong totoo, nakabayad na po akong utang. May sobra pa po. Yun lang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po, kapatid. Nawa po may napulot po kayo sa kanyang pagbabahagi sa pagtitiwala lamang po sa ating Panginoong Diyos na buhay, na sa dakong ito, sa pag-angkin po natin ng mga salitang banal at sa mga mensahe ng ating mahal na Apo Kunching sa bawat isa. Angkinin po natin yon na matutupad at magaganap sa ating buhay. At doon malalaman natin ang kahiwagaan ng ating Panginoon na kumikilos sa bawat isa sa atin. Ngayon naman po, nais kong tawagan upang magbahagi at umawit ang ating pong kapatid na Myrna. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kanyang katauhan. Purihin ka, dakilang Ama. Muli po walang hanggang pasasalamat sa iyo sa dakilang araw na ito. Ay muli niloob mong tumindig ako sa harapan. Tanging kahilingan sa tuwin na himanguna ka sa aking katauhan. Magharing lupusan, hindi manaig ang bilang sangkatauhan, kundi ang pamamagitan ng Espiritu mong banal, ang siyang manguna sa lahat ng bagay. Amen. Buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga po. Salamat sa Ama. Tunay naman, ano nga po ba ang naging bunga ng sa sakripisyo mo at pagtanggap sa kalooban ng Diyos sa dakong ito? Tunay po naman, mga kapatid kong minamahal, sa ganang aking sarili po, masasabi kong
hindi man tuwirang kayamanang pang-finansyal, pang-material o mga bagay-bagay, masasabi ko po na sa damdamin ko ay nagbunga ang mga sakripisyo na ginampanan ko sa aking katauhan. Sa kaukulang, nagbunga ito dahil tuwirang naramdaman ko ang pagiging buhay na Diyos sa dakong ito. Nagpakilala siya sa akin na sa unang buhay ay hindi ko siya makilala. Subalit ngayon sa buhay ko, mumunting bagay na kaloob niya. Pakiramdam ko, kasing laki ng mundo ang kagalakang handog niya sa puso ko. Nasabi ko pong nagbunga ang pagsasakripisyo ko. Sa kaukulang bawat bahagi ng Ama sa buhay ko, ay nararamdaman kong pahalagahan ito. Hambing sa kung papaano, sa pamamagitan ng pag-aalay sa Kanya, ay nararamdaman ko ang puspos na kagalakan. Maraming bagay po, subalit ako'y tinawag ng Ama sa harapang ito upang mag-alay ng awitin. Kaya po, pahapyos na pagbabahagi lamang ang aking sasambitin sa inyong harapan. Masasabi kong nagbunga ang pagsasakripisyo sapagkat bawat matunghayan ng mata kong mga kapatid na nagtitibay, nakikibaka, naniniwala at nagtitiwala sa Diyos ay galak na galak ang puso ko. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Hambing po sa kapatid na ito. Nakakagalak po sapagkat napakahirap pong mag-iyak-iyakan sa dakong ito. Amen po ba? Kung hindi tuwirang nararamdaman ang Diyos ay kumikilo sa buhay mo, papasok ka pa lamang sa dakong ito, iba na nararamdaman mo. Kahit mula pa doon, marinig mong awitin ng choir hanggang sa pagdaan mo dito. At pag-ikot ko po dito, napadaan po ako sa anak na Lorna kung saan 3 silang magkakahawak. Bigla po akong may bumulong, tumugot ka dyan. Pinahawak po yung kamay ko doon sa isa at pagdating sa halina Espiritu Santo sa anak na Lorna. Damang-dama ko po ang pag-ibig ng Diyos kung paano nasabi kong kahit papaano'y napagtagumpayan ang mga sakripisyo sapagkat kung hindi mo naramdaman ang tagumpay, mararamdaman niyo po ba yon? Yung mga bagay na anong katuturan nun? Kuminsan po kung may kumakanta at nagmamadali ka pa gusto mong magmadali, hahawiin mo pa yung kumakanta, di po ba? Subalit ngayon bawat himaymay may halaga. Kagaya po kaninang umaga, ito pong kaganapang ito ay 2 linggo na po sa katauhan ng kabiyak ng puso. Pagkatapos ko pong magkaroon ng karamdaman, 1 linggong trangkaso, pagkatapos po'y manakanakang lagnat na lamang. Pagkatapos po siya naman, ang ikinagagala ko po sa Panginoon, sa kaloob niya, kahit na po may karamdaman siya, bago po ako bumangon, nagigib na po siya ng tubig na panlaba ko, nakapagwalis na po siya ng bakura, nakapagmap na po siya ng kapraso naming bahay. Na ipinagdarangal ko po sa Diyos yun, na kung sa bilang pagkatao, pag may karamdaman kang ganon, dumi po siya ng dumi, miya't-miya po dumi ng dumi. Subalit po sa damdamin ko, ala na po yung gaya ng dating, kung minsan sa halip na maawa ka, ano ba naman yan? Inom ka ng Gatorade, hindi ka naman gumagaling. Kundi ado po yung pasasalamat mo sa Diyos na nakaatindig siya. Ang mahalaga nakakatungo siya dito at nakakaganap siya. Amen po ba mga kapatid? Yun po kasi damdamin ko kaya po kumbaga hindi ko maisiwalat ng kagaya po ng pagsisiwalat nila na talagang yun po kasi galak na galak po ako na ang totoo po, nahiya lang po akong sabihin sa kapatid na opo, nakahiga pa po ako. Para po bang nung tumawag sa akin, alam ko pong banal na espiritu sa katauhan ng kapatid na Beth. May pahatid na awit ang Panginoon. Buong galak ko pong sinasambit sa inyong harapan. Bigla po akong bumangon kasi po kagabi anong oras na po ako natapos mamalansya sa amin. Medyo po parang hinimlay ko yung katawan ko. At yung pong pagbangon ko na lumabas na po ako, dala-dala ko yung ganon, binahagi po niya. Hindi rin po siya mapalag.
habang binabahagi sa kanya ng banal na Espiritu yung awiting yon. Hiniling ko po sa Ama na ipasa niya sa akin. Pakikinggan ko at sabi ko, Ama, sa damdamin ko inais ko itong awitin sa iyo, subalit kung di ka ukulang matugtog ng kapatid, okay lang po. Ang mahalaga, mailuwal ng damdamin ko kung ano yung nasa kong ialay sa iyo sa napakagandang awiting ito. At wika nga po, hindi naman po sa pagandahan, sa tuwina naririnig ko ito. Ito ang kaloob kay Guro sa tuwing titindig siya dito sa harapan. Yun po yung pinulot kong sa tuwing ay tinuturan niya na siguro po yun ang kaloob sa kanya ng Espiritong ituran. Na sino bang kapatid ang titindig sa harapan, ang atin pong namnamin ang mga liriko ng awitin at hindi kung paano ang pag-awit. Kaya po mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Ama sa tuwing na ginagamit niya ang kapatid nating si Mami Beth na mag-revive ng mga normal na awitin. Ito po ay awiting pangkaraniwang inaawit ng mga nilalang. Subalit sa kalooban ng Ama, ipinadadama sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na i-revive niya yung mga lyrics upang tuwirang mapatungkol sa Ama ang mga nilalaman nito. Kaya po mga kapatid, habang inaawit ko po ang awiting ito, maaari po kayong umawit din sa inyong damdamin. Muli po, inuulit ko, atin pong damhin ang nilalaman nito at sama-sama po tayong mag-alay sa Ama. At katotohanan po na kapag nabasa ng Ama, dalirib ng Ama ang laman ng ating mga damdamin sa pamamagitan ng pagbabahagi, sa pamamagitan ng pag-awit, sa pamamagitan ng paggampan, doon sa mga kaukulang kaya natin na ipinagkakalob ng Ama, manalig po tayo. Kung tayo may karamdaman, makakamta natin ng kagalingan. Kung tayo may lumbay, makakamta natin ng kagalakan. Kung tayo may pangangailangan, tayo po ay sisip. Po ba? Kaya po mga kapatid, nais ko pong tawagin ang ating kapatid na si Mami Beth upang doon ay ating pagsalu-saluhang awitin ng awiting ito. Muli po mga kapatid, sama-sama po nating iyalay sa Ama. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay sa kanyang magandang kalooban na araw-araw niluloob niyang siya ay ating maalayan. Salamat po. Ang lahat ng ito'y para sa'yo. Luha at tagumpay, dulot lahat sa'yo. Lahat ng himig at awitin nabuhat sa aming damdamin, handog ko lahat, alay ko lahat sa'yo. Ang lahat ng ito'y dahil sa'yo. Mula nang makilala ka, oh Kristo, ikaw ang isang pag-ibig, nakauukit sa puso't damdamin. Narito ako, lumalapit sa iyo. Ang lahat ng ito'y handog
sa'yo. Di sapat ang himig ko sa kabutihan mo. Hinang sa dusa upang ika'y madamag sa tina. Inagay mo ako, niyakap mo ako, iyamak ko. Oh, Ama, kay buti mo, kay dakila mo. Salamat po, aking Ama, sa pag-aakay mo. Nuko ito sasabihin, paano ko ito aawitin, kung ika'y wala sa puso ko. Ikaw ay lagi kong hahanapin, ika'y tapat kong ibigin. Nawa sa langit mo, Ama ko, humimlay ako. Oh, Ama ko. Salamat, Ama, purihin ka at dakilain ng walang hanggan. Amen. Salamat po, Apo. Nawa po ay nadama ninyo ang presensya ng Panginoon. Ako po talaga, inaamin ko, hindi po ako sanay umawit. Taga-compose lang po ako na binahagi po ng Panginoon ang bawat lyrics ng awitin na bagamat sa himig ng mundo, subalit ang mensahe ay sa lengguwahe ng banal na Espiritu. Sapagkat kung gagamitin po yung himig na, eka nga po hindi kaakma ng panahon, hindi po agad-agad o karakaraka maunawaan yung kahulugan. Subalit kung iaakma sa himig ng panahon, madali po yung maunawaan ng tao. Amen po ba? Ganito po kasi yung istorya ng awitin na yan. Ako po kasi, pagkagising ko, lahat po ng mga friends ko sa Facebook, pagmulat ko po ng mata ko, hinihiling ko sa Ama, Ama, ituro niyo po sa akin kung ano yung marapat kong ibahagi sa mga kapatid ko na naghihintay sa umagang ito. Batid ko po na talagang siguro po naging bahagi na ng umaga nila na pagkamulat ng kanilang mata, hanapin yung mga post ko. Kaya po yun po ang hiling ko sa Ama. At ang binahagi po niya sa akin ay ganito, bawat isa daw po sa atin ay ginawa ni God na kakaiba. Amen po ba? Lahat po tayo ginawa ni God na unique. Meron po tayong tinatawag na sarili nating uniqueness. Ibig sabihin, may katangian ako na hindi nyo katangian. At may katangian kayo na hindi ko katangian. Katulad nga po ng panilawanag ko kay Tita Mirna, sabi ko, kalooban ng Ama na magkatabi tayo. Kasi po dati doon siya nauupo sa era ng choir. Pero months ago, dito na po siya nauupo. Kaya po pala may reason si God na yung mga awitin na binabahagi sa akin, pagdating ko, diretsahan na ibibigay ko sa kanya, yung pong tinatawag nating syllabication o yung paghahati-hati ng mga salita para hindi masira yung tinatawag na melody, nakakaroon po kami ng bahaginan. Sabi ko nga po sa kanya, Tita Mirna, wag mo akong i-expect na umawit sapagkat ang pag-awit
ay hindi ko uniqueness. Ang pag-awit ay para sa'yo, kaya ang lyrics ng awitin ay binabahagi sa'yo para maawit mo dito sa harapan ng mga anak ng Diyos na inaakay niya sa dambanang ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kayo po, narinig ko nga po sa pare, yun daw pong meaning ng ash na pinapahid sa noon natin, ang traditional meaning daw po nun, tayo'y muling babalik sa abo. Subalit, sa modern interpretation daw po, ang ibig daw pong sabihin, bilang abo, mag-reflect tayo sa ating pagkatao. Amen po ba yon? At ang isa sa magandang reflection na maaari nating gawin mga kapatid, ay mag-reflect po tayo kung ano po yung mga uniqueness o gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang iba po, gifted sa pag-awit. Ang iba po, gifted sa pagsayaw. Ang iba po, gifted sa pagsasalita. Ang iba po, gifted sa pagluluto. Lahat po tayo may gift. Kaya yan pong gift na yan, pag nilayan po natin kung ano yung kaloob sa atin ng Panginoon at ang nais po ng Panginoon, gamitin natin ito hindi para sa ating sariling advantage, kundi gamitin natin ang mga gifts na ito para po sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po sa mga sandaling ito, upang hindi masayang ang reason ni God na pagkakalalang sa inyo, try po tayong mag-reflect, magnilay tayo sa ating sarili. Mahal ako ng Diyos. Ginawa niya akong unique. Ano ba yung unique sa akin? Nakatangian ko at hindi nila katangian. At ang uniqueness na ito ay gamitin natin para sa kanyang kaluwalhatian. Nawa po mga kapatid, ang isip natin hindi laging nakatuon sa mga bagay na makapagpapasaya sa atin, sa mga bagay na magpapaunlad sa ating kabuhayan. Kundi ang isipin muna po natin, ano ba yung mga magagandang kaloob sa akin ng Panginoon na dapat kong gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Napakaganda po ng tema na ibinigay ng ating kapatid. Ang kanya pong tema ano na nga po ba ang bunga ng mga sakripisyo? Ito po'y naipaliwanag ko na, subalit gusto kong ulitin. Nung hindi pa po ako nakakarating dito, ang aking konsepto ng sakripisyo ay paghihirap. Sufferings. Yun po yung konsepto ko. Na pagka ikaw ay nagkaroon ng sakripisyo, ang kaakibat nun ay paghihirap. Hindi po pala. Ang ibig sabihin ng sakripisyo, galing po pala yan sa dalawang salita na pinag-ugna yung salitang sakri saka ofisyo. Na ang ibig sabihin ng sakri ay sacred at ang opisyo ay gawa. Sa makatuwid, ang sakripisyo ay isang banal na gawa. Amen po ba? Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Katulad po sa mga sandaling ito, ako po, kadalasan po nagtatricycle ako mula po sa terminal ng Bahay Pare sa Baliwag papunta rito. Lalo na po, po ako napapakisaya sa sakayan sa mga taga-Baliwag. Alam niyo po, napakalaking sakripisyo. Doon pa lang po sa paradahan ng tricycle, sa gitna ng mga ihaw-ihaw doon po ang paradahan nyo sa lugar ng ihaw-ihaw, yung food bazaar na tinatawag. Talaga po namang napaka-init ng singaw. Kahapon po, napakarami kong ginampanan bago ako dinala ng mga paako dito. Tagal ko pong nakaupo sa tricycle sa gitna ng init. Andalang ng pasahero papunta dito sa Bahay Pare. Siguro po gawa ng bakasyon na, kaya matagal ang dating ng pasahero. Nang nakaupo na po ako sa loob ng tricycle, sabi ko, Lord, parang hindi ko po kaya, parang sasabog po yung ulo ko sa tindi ng init. Siguro po ang temperatura yesterday saka today, baka almost 40 degrees sa init na nararamdaman natin. Gusto ko na pong bumaba. Inaagaw na po ako ng kalaban. Gustong-gusto ko nang baba. Sabi ko, hindi ko na kaya. Alam niyo po, nanduroon po ako sa punto na bababa na ako. Bigla pong nag-ring yung cellphone ko. Tumatawag po si Tita Bioli Chongson. Sabi po niya, kapatid, nasan ka na? Sabi ko, tita, nandito ako sa paradahan ng tricycle ng Bahay Pare sa Baliwag.
papaalis na kami. Sabi niya ganun, sasabay ka ba? Sabi ko, tita, sasabay ako, hindi ko makakayanan yung biyahe from Baliwag to Paligi na ang dadaanan mo ay napakainit na karsada na umaalimbukay ang sobrang init. Hindi po ba napakabait ng Diyos? Bumaba po ako sa tricycle, nag-set po kami ng meeting place kung saan ko siya makikita, kung saan kami magtatagpo. Kaya mula po sa Baliwag, sa may flyover, hanggang dito, naka-aircon na ako. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganyan po kumilos. Ang sakripisyo ay may kaakibat na pagpapala. Amen po ba? Sapagkat ang sakripisyo ay mula sa Panginoon. Sacred kasi yan eh. Katulad nga po ng ginagawa ninyo, na yung dinaanan ko, maaring dinaanan din ng iba sa inyo. Ang pag-uupo nyo dito, na yung iba ay kumakalam yung sikmura, na yung iba ay talagang iniwanan yung maraming gawain sa bahay, iyan pong ginagawa ninyo na yan ay isang sakripisyo. Kaya pag tayo po'y nagsakripisyo, in return, meron tayong mapapala. At ang mapapala natin ay mabuti sapagkat iyon ay mula sa Diyos. Kaya wag po kayong mababagot. Sasabihin ninyo, ano ba namang gawain niya? Ang tagal-tagal palang dumating nung Apo Kunching na yan. Kanina pa kaming alas 11 dito, bakit hanggang ngayon wala pa yung iniintay naming Apo Kunching? Mga kapatid, sa bawat sandali, minuto na kayo nakaupo, binakanti ba kayo ng Diyos? Hindi po ba kahit wala ang Apo Kunching, gumagamit siya ng mga tao para magsalita sa harapan ninyo na magpapatibay ng inyong pananampalataya? Amen po ba yun? Kaya wag po kayong mabubugnot sapagkat sa bawat sakripisyo, merong magandang bunga. Ako po, ang sakripisyo ko, magwawalong taon na ba tayo dito? Halos magkasunuran po kami ni Mother eh. Ako po, August 27, 2006, nang mahirang na alagad ng ating Panginoon. So mag-8 years na po. Sa sakripisyo pong ginagampanan namin, ang binabalik po ng Panginoon, galak ng aming kalooban. Hindi man kami mayaman, wala man kaming mga bank book na umaapaw sa pera, pero hindi po kami natitigang. Sabi ko nga po sa inyo, nung naghahanap buhay ako, abala, pagka umaga, hindi ko na makuhang kumain kasi ang priority ko matulog. Hindi baling, hindi ako kumain, humaba lang yung tulog ko. Kaya pagdating ng 6 o'clock, gagayak na ako, papunta dun sa pinapasukan ko. Lagi akong nagmamadali. Yung mga kapitbahay ko, napagkakamalan akong suplada. Kasi pag nadadaanan ko sila, nagkukwentuhan, hindi ko makuhang huminto. Kasi bawat minuto may halaga sa akin. Yan po yung gampanin ko. Kaya po talagang napakahirap. Alam niyo po, nang tawagin po ako ng Panginoon, give up ko na nga po yung trabaho ko. At ako po ay nagsakripisyo araw-araw na makarating sa banal na lugar na ito. Alam niyo po, ang nawala sa akin, pinalitan ng Panginoon, masigit pa nang nawala sa akin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Year 2006, hindi po ako nagmamayabang ha. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo para po makintal sa kaisipan ninyo ang hiwaga na gagawin ng Panginoon kung bibigyan natin siya ng prioridad sa buhay natin. Year 2006, nang umalis po ako, diretsahan po, St. Mary's College of Baliwag, doon po ako naghahanap buhay. Nung umalis po ako doon, ang sweldo ko almost 30,000 na. Kaya sino nga po ba yung aalis sa ganong klaseng trabaho? Ang ganda-ganda na ng sweldo. Halos sweldo na nagtatrabaho sa abroad. So kinukompute ko po, sa loob ng 8 taon, na umalis ako doon sa eskwelahan na yon, at this time, magkano na kaya yung sweldo ko? Pero bakit po noon, sumusweldo ako ng 15 katapusan, bakit po mga 3 days before, wala nang laman yung wallet ko? Iniisip ko na, naku 3 days pa yung sweldo, bukas wala na akong pamalengke. Yun na po yung laman ng isip ko. Bakit po ngayon? Wala na po ako sa St. Mary's. Wala na yung ganong kalaki kong sweldo. Bakit hindi po ako nawawala ng pera? Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Sabi ko nga po, hindi ako nawawala ng pera. Huwag nyo lang akong hihiraman kasi ang binibigay sa akin ng Panginoon, sapat-sapat lang sa akin. Kasi sabi ni God siguro, baka pag binigyan kita ng sobra, baka magbago'y isip mo, talikuran mo na naman ako. Kaya po, ang binibigay sa akin ni God, sapat-sapat,
Pero not even once akong na-stress na 2 days na lang wala na akong panggastos. Sigurado po yun, mga 1 week before, meron na naman dumarating na biyaya. At ang biyaya ay hindi mula sa mga taga Divine Mercy. Baka po akala ninyo kami tumatanggap ng mga biyaya mula sa mga taga-sunod. Baka po akala yung paglilingkod namin, pinapalitan ninyo ng pera. Wala po, eka nga po ng mahal na apo, mga alagad, kahit 5 bingi. Sabi po, pag nga po kami namamasahe, ako po mula Baliwag hanggang dito. Pag kinuha ko yung tricycle, nasa 150. So kung balikan, 300. Wala naman kaming tinatanggap. God, hindi po ako nagtutuos. Nilalahad ko lang po sa kanila kung gaano po kayo kahiwaga. Kasi mahal niyo po ako, kaya po talaga ako inyong laging sinusubaybayan. Alam niyo po, yun nga po, ang mga anghel po, katulad po ng sinabi sa akin ng mahal na Apo Kunching, nang i-give up ko na yung trabaho ko at ako'y naglingkod na dito. Sabi niya sa akin, nang bendisyon na niya ako, ang mga anak mo'y pagpapalain ko at sila ang gagawin kong anghel ng buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang Diyos ay hintalusira. Kung siya ay mangako, tutupad. Hindi katulad ng tao, pag nangako, napapako. Ang Diyos, pag nangako, maghintay ka, huwag kang maiinip, maghintay ka lang kung ano'y pinangako, matatamo mo. At sa kalooban ng Panginoon, uulitin ko, hindi ako nagyayabang, para lang po ma-encourage kayo na maging makatotoo kayo sa Panginoon. At yung dinanas namin, dadanasin nyo rin. Alamang kaming libu-libong pera, milyon-milyon pera, pero masaya kami sapagkat hindi kami nawawalan. Lagi kaming may pandugtong, hindi ba Tita Mirna? Laging may pandugtong sa buhay. Alam nyo po, nang ako po'y bendisyon na ng mahal na Apo, 2 months after, 2 anak ko nakarating ng Canada, walang ginastos kahit isang pera. Sino kumilos? Siya kumilos ang ating Panginoon. Nakarating magkasunod yung 2 anak ko sa Canada. Yung iba, naglalagay, gumagastos ng kalahating milyon. Mga anak ko, ginastos lang, medical, nirefund pa na sila'y makaalis. Yung pong anak kong panganay, hello Cathy, yung pong anak kong nasa Taiwan, matagal na po sa Taiwan yon, 15 years na. Pero napakabuting anghel din po nung anak ko na yun. Talaga pong pagkaalam na wala na ako, sa kanya po pinapadama. Anak na Cathy, sabi ni God, yung mami mo, malapit nang mawala ng pera, padalan mo na. Kaya po, talaga pong napakabait po ng ating Panginoon. Lahat po ng anak ko, pag po kausap ko, sasabihin nila sa akin, mami, may panggastos ka pa? Hindi po ako kumikibo. Hindi ko sinasabing wala na, hindi ko sinasabing konti na lang. Ang Diyos po ang humahaplo sa kanilang puso't kaisipan para mag-check ako sa Western Union at mag-claim ako ng padala nila sa akin. Sadyang napakabait po ng Panginoon. Hindi po siya talo-sira. 4 po yung anak ko na yun. Isa lang po yung kasama ko dito. Binabahagi ko nga po kay Tita Mirna. Tita, alam mo, sabi ko sa kanya, hindi ako pinatulog ng awitin na yan. Pilit sinisiksik sa utak ko na mabuo yung awitin na yan. Alam mo, may sorpresa agad sa akin si God. Sabi kong ganon. Bago ako magpunta sa dambana, nag-open ako ng iPad. May message po yung anak kong kaisa-isa kong anak na kasama dito. Sabi niya, Ma'am, sabi niya ganon, buhay ang Diyos. Yung condo unit, binigay na sa akin. Purihin ng Panginoon. Napakabait po talaga ng Panginoon. Sa bawat sakripisyo, siguradong may bunga. Kaya wag po kayong matatakot sa sakripisyo. Yan po, kapag inyong nabata, kapag inyong tinanggap ng buong puso, walang galit sa puso, maluwag ang pantanggap ninyo, 100% may matatamo kayo sa Panginoon. Muli mga kapatid, ako po kasi ayoko magbabahagi ng ganito kasi baka po isipin, ang yayabang naman ng mga alagad na yan. Mga kapatid, paano nyo marirealize yung kahiwaga ang ginagawa ng Panginoon kung walang magpapatotoo sa inyo? Sabi nga po, hindi namin pwedeng magtahi-tahi na mga pangyayaring naganap sa buhay namin para patunayan lang ng Panginoon na buhay siya. Kaya muli, ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid, magpakatotoo kayo sa Diyos. Ibigay ninyo ng 100% ang sarili ninyo. Walang nigabahid na pagdududa. Ang gusto ng Panginoon, 100%. Ayaw niya ng 99.9%. Kailangan mabuo yung 100% ng ganap na pagtitiwala sa Kanya, ganap na pagsunod sa Kanya na may
pag-ibig, kalinisan ng puso't kaisipan, hindi mo pa hinihingi, binibigay na sa inyo. Magandang umaga po at maraming salamat. Purihin ng Diyos. Maraming salamat po, Mami Beth, sa inyo pong pagbabahagi. Na-inspire po ba kayo? Nagalak po kayo? Amen. Napakadakila po ng ating Diyos na buhay sa dakong ito, na sa pagtanggap at pagkilala lamang, pakikipagtotoo ng 100%, magagalak po tayo sa bawat araw ng ating buhay. Amen po? Ngayon naman po, bago ko po tawagin si kapatid na Gloria, nais ko pong tawagin ng isa po nating kapatid na nais pong magbahagi sa araw na ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa ating kapatid na si Mona. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. At ako po yung magbabahagi ng aming naranasan po ng aking anak na pinatnubayan po kami na gumaling. Kasama ko po ang aking anak na noon po nagpunta kami dito na magang-maga po ang kanyang paa at saka po ang kanyang mga sugat ay namamaga rin po. At saka po ang kanyang mga mata ay na-impeksyon po. Wala pong kadakal-dakal na ang aking anak po ay nagsabi sa akin na, "Nanay, punta po tayo kay Apong Conching." Sabi po niya, kumbaga po ay ano po ng pananalig niya kay Apo, na kinalokdan ni Apong Conching na si Ama. Pasensya na po kayo, first time ko lang po magbahagi. Dahil po sa aking kagalakan ng puso, may bahagi po sa inyo. Ganon din po ako na nagbanyos po kami na 9 na araw. Nung pagpunta po namin dito na unang-una, nakita po ni Nanay Maria na binanyusan po ang kanyang paa. Tapos po nung kinagabihan, pag uwi namin, nung pong gabi ginising po ako ng aking anak at bakit daw po init na init po ang kanyang buong katawan. Nagkapantal-pantal po at nag-iba po ang kanyang muka. Hindi ko po alam kung anong gagawin, pero para pong dinakal sa aking kaisipan na magdasal po at hagurin ang buong katawan niya po. Hinagod ko po ng dasal at saka po sa pangamba ko, ang dasal ko po, kinanta ko rin po sa kanya habang hinahaplusan ko po. Kinaumagahan po, nagpunta po kami uli at sinabi ko po kay Apo kung ano po nangyari sa kanya. Ang sabi po ni Apo, mabutit lumabas lahat ang lamig niya sa katawan. Ang sabi po ni Apo noon, sige Eka, magbata kayo na magbanyos siya ng 9 na araw po. Unti-unti po, kahit hindi pa po kami tapos na 9 na araw, natatamo na po niya ang kanyang kagalingan. Kaya po, nagagalak po kami, nagpapasalamat na napagaling po niya ang aking anak. Ganon din po, bago po mag-9 na araw, bago po kami umalis ng bahay, ang aking biyanan po, sa kadahilan ng nanginig po ang kanyang buong katawan. At nagsabi po kami dito kay Apo kung ano pong pwedeng inumin ng aking biyanan upang kanya pong mainom at pananalig po namin na nagumaling po siya. Binigay po ang listahan upang kanyang inumin. Mga dahon-dahon po na inumin niya hanggang 9 na araw. Natamo naman po ng aking biyanan, kahit wala pa po 9 na araw,
guminhawa na rin po ang kanyang pakiramdam. Kaya nagpapasalamat po kami sa mga natatamo po namin dito sa dambana ng Diyos na kinalukdan kaya pong Konsing po. Isa pa pong aking ibabahagi, lahat po tayo nakakaranas ng mga problema sa buhay. Kaya po lahat ng panalangin natin kahit hindi pa po dumarating, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ako po'y humihingi, paumanhin po, kung ito po'y dadakal ko sa mga kapatid natin na nanonood po sa internet, na hihingi po sana akong tulong sa inyo na gusto ko po kasing makapagtrabaho, makapanimula kami ng aming mga anak, na sa ganun po may panimula kaming gagampanan sa buhay namin mag-anak. Dahil po may problema po kami sa aming pamilya, kaya po naglakas loob na po akong magsabi sa inyo. Ganon na rin po ang pasasalamat namin sa mga nangyayari sa aming buhay. Kaya muli po, ako po'y magbabahagi ng isang kanta kahit ito po'y hindi kagandahan ng aking boses. Ito po'y aking pasasalamat sa Kanya. Tuwing kinakanta po kasi ito, parang ang aking damdamin at isipan ay nabibigyan po ng kagaanan po sa aking loob. Kaya muli po, paumanhin po kung ito ay hindi kagandahan. Ahanin ko pa ang lahat ng bukas na darating sa buhay ko. Kung hindi ikaw ang makakasama sa pag-ikot ng mundo, mawawalang saysay ang bawat bukas kung pagsuyo'y magwawakas. Walang hanggan ako'y sa'yo, maging ang buhay kong ito sa'yo lamang ilalahan, walang hanggan. Ahanin ko pa ang lahat ng yaman na daraan sa palad ko. Kung hindi ikaw ang makakahati sa bawat makakangtan ko, dinggin mo ang aking pagsamo. Narito ako'y nangangako, walang hanggan ako'y sa'yo, maging ang buhay kong ito sa'yo lamang ilalahan, walang hanggan. Bawat bukas ng aking buhay ay ibibigay sa'yo, bawat oras ng bawat araw, bawat ikot ng mundo. Walang hanggan ako'y sa'yo, maging ang buhay kong ito sa'yo lamang ilalahan, walang hanggan, walang hanggan, walang hanggan. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa inyong pong pagbabahagi ng kadakilaan ng Diyos sa inyong buhay. Maghintay lang po kayo. Darating po yung para sa inyo.
Bago ko po tawagin muli si kapatid na Gloria, paumanhin po. Nasa ko po, udyok po sa damdamin ko na tawagin po ang aming pong Mother of the House upang tumindig sa harapan at magbigay po ng kaunting pagbabahagi ayon po sa ating tema. Salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ay mabilisan lang po sapagkat alam ko po si kapatid na Gloria ang nakapulot. Natouch lang po ako doon sa kanyang pahayag na nanawagan po siya sa internet at sa sino man sa inyo nakarinig. Subalit bilang Mother of the House po at ang dakong ito ay, sabi ko nga, lahat ng gampanin sa dakong ito, walang nakababatid kundi ang Diyos. Kaya anak, at nasambit mo man na humingi ng tulong sa ating mga kapatid, subalit alam ko po narinig kayo ng Diyos. Sapagkat naniniwala po kaming lahat na sa dakong ito, hindi ka man humingi, hindi ka magsambit, dumulog ka lang. Sigurado hahaplos ang ating Panginoon na magbibigay sa inyo. Karampot lang ang iwanan ko po habang nagbabahagi ang kapatid na bet ko. Simple lang po ang sakripisyo. Ihahalin tulad ko lang po ito sa isang alahas. Kapag ang alahas mo ay mababa ang kilatis, mababa rin ang sanla. Amen po ba yun? Ngayon po, ito lang iwanan ko sa inyo. Kung gusto nyo po na ang lahat ay makamtan mula sa Diyos, gawin nyo po na 24K, lantay na ginto ang inyong mga sarili upang anuman ang gustuhin nyo para sa inyong sarili, mahihingi nyo po sa Diyos. Amen po ba yun? Bakit nasabi ko po ito? Sapagkat sa katotohanan lang po, ako po sa aming pamilya ay isa lang po ako nagsasakripisyo sa dakong ito. Ang mga kapatid ko po ay kanya-kanya po silang layo kung saan, dako sila. Naniniwala sila sa Diyos, subalit pinaliwanag ko sa kanila ang aking gampanin, sakripisyo. Subalit buhay ang Diyos, sapagkat hindi man kami buo dito sa dakong ito, sa pamamagitan ng nakasanla po ako nakasanla ako sa Diyos. Kaya sa bawat araw, anuman ang kaukulan, kapag kinilatis ka ng isang sanla na ikaw ay 24K, every month pwede kang mag-renew at hindi magpa-fluctuate kung pagkano ang bayad sa'yo. Amen po ba yun? Ganon din sa ating Panginoon. Yun po ang iiwanan kong sakripisyo sa inyo. Gawin nyo po na mahambing kayo sa isang alahas na lantay. Hindi 10K, hindi 12K, hindi 14K, hindi 18K, kundi 24K. Upang sa gayon, marami man ang magmithi na isanla kayo, hindi sila mapapahiya. Amen po ba yun? Kaya iyan po lahat ay aking naranasan, na sabi ko nga, ano man ang kaukulan, ano man nararamdaman, gaya ng mahal na Apo Kunching, kaming mga alagad ay nagsusumakit na ano man ang maramdaman ay maglilingkod sa Diyos sapagkat kung na-appraise po kami sa una ng 24K, ayaw po namin bumagsak sa kung ano man, kundi manatili para maging ang sakripisyo ay kapakipakinabang at habang panahon nating pakinabangan, manatili po tayong lantay na ginto. Muli, magandang hapon po sa umagang ito. Maraming salamat po, Mami. At nawa po kayong mga kapatid, mayroon po kayong napulot sa kanya pong pagbabahagi sa ating lahat. Ngayon naman po, tinatawagan ko na po ang ating pong kapatid na Gloria upang alayan po tayo at ang ating Panginoon ng isang awitin. Buhay ang Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli po ay ako ay pinahintulutan ng ating Panginoon na makatintig muli sa harap ninyo. Habang nagbabahagi po yung ating mga kapatid na alagad, sabi ko, pangatlo ko. Pero apat na po, hindi pa po ako natatawag. Sabi ko, pakakantahin kaya ako? Buhay ang Diyos sapagkat ito ang kalooban ng ating Ama, ang muli makapag-alay ng awitin sa inyong lahat na magdudulot ng inspirasyon sa inyong buhay. Sana po, katulad po na sinasabi ng aking mga kapatid na tumitindig dito, na tuwi na lagi kong inuusal at pinahayag sa inyo na hindi sa ganda ng tinig ang awitin, kundi kung papaano nyo ninanamnam yung mensahe ng awitin na yoon. Kapraso lamang po, kahapon po, nandun po ako sa San Fernando, isang misa po ang aking inatinan. Alam niyo po ba na ang misa, talaga pong
may kurot sa puso ko habang umaawit yung mga choir. Bagamat hindi po ganun sila kagandang umawit sa aking pandinig, subalit hindi ko po alam ano yung nararamdaman ko. Sabi ko nga sa inyo, tunog pa lang ng piano, meron na akong kakaibang nararamdaman. Hindi ko po nawawawaan kung ano yung kanta nila sapagkat kapampangan. Subalit, isa lang po ang naramdaman ko sa aking puso. Buhay ang Diyos sa bawat kanilang mga awitin. Kaya po, muli po pakinggan nyo ang awiting ito. Bigyan po natin ng ilang minutong pagninilay sa ating puso. Ano ba ang nais ipahatid ng ating Panginoon sa ating mga sarili? Bilang pasasalamat sa Diyos na buhay, narito po ang aking awit na inaalay ko sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang aking daan, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. At ngayon sa aking buhay, sa tuwin na siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay at walang kapantay. Hinding-hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking daan, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. Siya ang tanging Panginoon magpakailan
paman. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi at umawit, tumindig sa harapan. Isa lamang po ang patuloy na nasa ng Ama. Patuloy natin siyang tanggapin ng 100% sa ating mga puso. At sa ating bawat pagsasakripisyo, pagtitiis, pagbabata na ginagampanan sa ating mga buhay, may kaligayahan, kagalakan, kapayapaan tayong makakamtan. Amen po? Inaanyayahan ko na po kayong magsitayo upang